Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 1 to June 8. So Sagittarius, tulad po ng kagawian ha, kunin mo lang yung mga resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Sagittarius yun. Kaya relax ka lang, enjoy the reading for today, and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa iyo ng ating spirit guide sa ating reading for today. Okay, Sagittarius, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for all of your generosity, kindness, and support po dito sa James Tarot PH every time na meron po tayong reading. So thank you again for not skipping the ads. So Sagittarius, ano po naghihintay sa inyong yung June 1 to 8? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Nine of Wands, 9-9. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Cups. In the area of your near future, meron kang Eight of Cups. Beautiful. In the area of your challenge this week, Sagittarius, meron kang Six of Swords. In the area of your fortune, meron kang, wow, Judgment card. In the area of your divine advice, meron kang Two of Swords. At ang outcome mo this week, Sagittarius, wow, you have the Nine of Cups. Alam mo na, kung dati pa po kayo nanonood sa aking reading, kapag lumabas si Nine of Cups in any of the spread, ito ang pagkakataon para sa iyo na mag-wish, because Nine of Cups is a wish fulfillment card. So pwede kang pumikit, meditate, i-wish mo na kahit mahaba, be concise, be precise. Kung ano man yung mga bagay na gusto mong i-wish at this time around. Pwede mo ring i-pause ang video kung mahaba ang iyong i-wish, because yung frequency and energy of your wish ay madaling mararamdaman ng iyong spirit guides, ng energy ng iyong angel guides and the universe, at madaling matutupad ang iyong mga wishes at this time, because Nine of Cups is a wish fulfillment card. So napakagandang reading ito for you. Congratulations, Sagittarius. Good outcome, good outcome. So bago natin basahin kada card ng comprehensive and in detailed mode, alamin muna natin kung ano sa bottom of your deck. You have the High Priestess. So ngayon, Sagittarius, may mga questions sa life mo. May mga bagay na parang iniisip mo, paano gagawin ito, saan pupunta, ano ba yung kailangan ko pang gawin para matupad yung ganito, ano ba yung mga goals sa dapat kong piliin, ano ba yung mga dapat kong i-prioritize sa life ko, sino ang dapat kong piliin na lover, ganyan, saan ko matatagpuan yung swerte ko, ganyan. So there are a lot of questions in your life. Maybe some of you are asking for a sign, pwedeng angel numbers, or meron kang hinihiling about a sign for a rainbow, or sign for a certain car color, ganyan. So ngayon, naramdaman ko na parang ang taas no yung tiwala, and also pananampalataya sa divine power in the pursuit of your goal, or in the pursuit of the answers to your questions about the life's meaning ngayon sa buhay mo, no? Pero nakita ko rin in the background, buong linggong ito, sinasabihan ka ng spirit guides mo, Sagittarius, to really trust your intuition, trust yourself. Kapag may kutob ka about something, pakinggan mo yon. Kapag medyo may alinlangan ka ba about a certain decision, huwag ka muna mag-decide. Yung alinlangan, yung parang pagdadalawang isip, isa yan sa mga topic sa iyo ng spirit guides mo na, huwag ka muna mag-decide. Hindi pa ang tamang oras ngayon. Hindi pa ito yung right timing for you to make a decision about a certain matter. So kapag may alinlangan, may mga parang nagdadalawang isip, ito yung panahon para mag-meditate ka, to be on your own, magkulong ka muna sa kwarto, or kahit punta ka sa park, o makinig ka muna ng music habang nakatingin sa kisame, nakatingin sa ulap. Doon lilipad ang iyong isipan, magkakaroon ng malakas na energy ang iyong spirito para mapakinggan mo at malaman mo yung mga intuitive answers o intuitive downloads na kakailanganin mo para makapag-decide ka on a certain thing. Kaya importante yung bibigyan mo muna ng days, o kaya bibigyan mo muna ng hininga yung pag-decide, parang bibigyan mo muna ng espasyo, because nakakatulong talaga yun para malaman mo yung right decision based on your intuition. Okay? Ngayong linggo din, sinasabihan ka ng spirit guides mo na you have, Sagittarius, you have the enormous talent and possibility to achieve things. Tignan mo si High Priestess dito. Yung kanyang inupuan, wala tong bubong. Ibig sabihin, napakataas ng mga bagay na pwede niya maabot. Ikaw lamang ang pipigil sa sarili mo para maabot yung mga potential mo at possibilities mo. You have the enormous talent and possibility to achieve anything in your life.
Kaya huwag mong pigilan ang sarili mo na maabot yung mga bagay na gusto mo. You have the skills, you have the talent, you have the experiences in the past na magagamit mo now. So why stop yourself in achieving greater things? Okay, Sagittarius? Yan ang paalala sa iyo ng spirit guides mo in your background, no, na huwag mo daw pipigilan ang sarili mo na maabot ang mga bagay na gusto mo. Okay? Pag-usapan natin ang iyong spread. Ilan dito ang iyong major arcana? You only have 2 major arcanas. You have the Judgment card and the High Priestess. Nakita ko dito na magigising ka sa isang katotohanan at yung katotohanan na yun magbabase sa iyong intuition. Halimbawa, na-realize mo na sa trabahong ito, merong trabaho, and then you're thinking long hard enough. Sino ba yung nag-chismis sa akin? Sino ba yung mga taong parang feeling mo hindi totoo o parang feeling mo pinagmumulan ng issue, pinagmumulan ng drama, ganyan. Pero maraming secrets, maraming mga hindi mo naunawaan, hindi mo naintindihan kung sino ba dapat pagkatiwalaan, sino ba dapat pagkwentuhan ko ng mga issue ko about other people na hindi ako papapahamak, ganyan. So, may kutob ka na with the High Priestess, meron kang parang intuitive download, may intuitive feeling ka about someone na parang ito So, pakinggan mo yung mga kutob mo na yun because that kutob ay magigising ka sa katotohanan na parang, okay, hindi ko siya dapat pagkatiwalaan, hindi ko dapat ito kausapin because baka siya yung nag-chismis sa akin sa work, ganyan. So, kapag nagising ka na sa katotohanan, doon mo a-actionan, make a concrete and decisive action na hindi mo nagagawin, hindi mo na pagkakatiwalaan ng taong ito, mag-iingat ka na in giving such information para hindi ka mauwi sa mga chismis. So, may paggising sa katotohanan at pagkatiwalaan ng kutob na naramdaman mo. That intuition will take you a mile away, especially in the parang kaligtasan and also security mo, okay? Sa pag-usapan natin ng yung spread at the center, your core energy, you have the 9 of Pentacles. This week, nakita ko dito na you should also invest in your self-love, self-care, Sagittarius. Because see, 9 of Pentacles here, parang ikaw yung dapat yung uri ng tao ngayon na dapat i-enjoy mo daw muna yung sarili mo. I-enjoy mo yung mga bagay na meron ka. Hindi ka man siguro ganun kayaman, hindi ka rin ganun kasalat. Nakita ko dito na meron ka mga pinagkatrabahuhan at nabibili mo yung mga pangangailangan mo. O kaya meron ka mga bagay na na-enjoy mo sa buhay mo at doon ka daw mag-focus. Nakita ko dito na hindi ka kailangan laging bugbog na bugbog sa trabaho o kaya seryosong-seryoso sa buhay. You should also learn to enjoy the things na pinaghirapan mo. Siguro meron sa inyo breadwinner o kaya ikaw yung main source na pinagkakitaan ng family mo. So, lahat binibigay mo siguro, lahat ng pera, nakalaan sa ganito, hinahati-hati mo na every month, and then you're gonna realize, wala pala ako for myself. So, ito yung pagkakataon for you, Sagittarius, to really think kung paano mo hahatiin yung mga kinikita mo na meron ka ring matatabi sa sarili mo at may enjoy mo. Makabili ka ng sarili mong cellphone, makabili ka ng sarili mong sapatos, kung bumili ka ng red stilettos, kung gusto mo, go. Bilhin mo yun para sa sarili mo because I'm seeing here na importante din daw yung kaligayahan mo in the midst of pursuing yung mga bagay na kaperahan. Yes, kayod ka ng kayod para sa future, nag-iipon ka for the house, nag-iipon ka for your family, para mapag-aral ang mga anak. Pero ano naman yung naiipon mo para sa sarili mong kaligayahan? So make sure kasabay din nun ay magkasabay silang dumarating sa life mo. Because tinan mo si 9 of Pentacles, siya yung uri ng tao na nag-enjoy siya sa mga pinaghirapan niya. Meron siya para sa sarili niya at meron siya na share para sa ibang tao. So kapag daw puno na yun sa'yo, kapag ramdam mo na may enough ka, fulfilled ka, kontento ka sa meron ka, madali para sa'yo ang i-share. I remember yung podcast ni Kakay Bautista sa podcast ni Buboy Villar and Tuesday Vargas, yung Your Honor sa YouTube, mga panood nyo, hanapin nyo sa YouTube. Na-share niya doon na breadwinner siya. And she has a lot of money. And lagi binibigyan niya yun sa family niya, sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya. And then na-realize niya kung wala siyang ititira sa sarili niya, mararamdaman niya yung kakulangan, mararamdaman niya yung burnout, mararamdaman niya yung pagod, na parang walang pinapatunguhan yung sakripisyo. Yes, nag-sacrifice siya for the family, pero ano yung bagay na na-enjoy niya? Na-realize niya na kailangan bigyan niya muna yung sarili niya. And then kapag kontento siya at masaya siya, sa kanya na-extend yung happiness and yung swerte and yung bountiful na nakukuha niya to her family and loved ones. So parang doon din yung parang na-realize ko at saka applicable sa life mo this time, Sagittarius, na kailangan sa pagbibigay mo ng responsibilities mo and sacrifice for your family, for your friends, for your loved ones, kailangan meron ka rin pansarili.
para na-enjoy mo siya, para hindi mo feel na upos ka o pagod na pagod ka. Because nararamdaman mo yun, nahahawakan mo yung tangible fruit of those labor, okay? I'm also seeing here na enjoy daw your independence, Sagittarius. Huwag ka masyadong dumepende sa ibang tao because your independence will make you stronger and your independence will make you stand out. Nakita ko na parang hindi ka aasa sa ibang tao because meron ka pang sarili. Hindi ka mamamanipulate ng ibang tao, hindi ka maiisahan ng ibang tao because alam mo na kaya mo mag-isa. Okay? The Nine of Pentacles being clarified by the Eight of Wands. Yes, ito ang gagawin mong bagong bagay na ito na parang, okay, meron ako sa sarili ko, bibigyan ko yung mga kapamilya ko, and then meron akong pang-ipon, ganyan. So, yung bagong atake mo in your financial status at kung paano makahati-hatiin yung mga kinikita mo o yung pinagkakaabalahan mo, nasa tamang direksyon ka daw. With the Eight of Wands here, focus on this because magagamit mo to in the near future, Sagittarius. Investment mo to para sa buhay mo pang matagalan. So, make sure nakafocus ka. Tamang direksyon ito, sabi ni Eight of Wands, and you are guided and protected. So make sure this time around, gawin mo na to because I'm seeing here that you are protected and guided by your spiritual partners in life. So ngayon, talaga naman, kailangan busisiin mo daw mabuti ang iyong mga pinagkakakitaan. In the near future, magagamit mo rin daw ito at hindi ka na nakadepende sa ibang tao. So focus, do this, and so good, gawin mo na. Okay? In the area of what you want, you have the Nine of Wands. I'm hearing talaga pagod ka na, no? You're pursuing something na ngayon sobrang pagod mo, sobrang hirap. And I'm seeing the struggle. I'm feeling the struggle within you na parang kaya ko pa ba? Gagawin ko pa ba to? Am I doing it wrong? Kaya ang dami mong questions with the High Priestess here eh. Asking yourself, tama pa ba? Am I exerting enough effort? May patutunguhan ba siya? Akin ba yung matamis na bunga? O may patutunguhan pa ba ang lahat ng ito? You have a lot of questions. Especially now that tired ka na, you're overworked, underpaid. Marami sa inyo nag-overtime pero parang hindi nag-reflect enough sa sweldo yung pangangailangan. Kaya nag-iisip ka pa, lilipat pa ba ako? Ilalaban ko pa ba to? If it's a love life, iniisip mo kung siya ba talaga ang para sa'yo? Dapat bang i-force pa ba ang relasyon na ito o give up na ako? Meron sa inyo na parang nasa dulo na ng hangganan ng mga paghihirap when it comes to the pursuit of a certain job na parang hindi mo alam kung hindi mo alam kung dapat pa bang ilaban. And now nakita ko sa iyo na, push pa. You're thinking na may mapapala ka pa dito and you are really fighting to get this. Some of you, meron mga legal battles na parang hanggang ngayon ang tagal magkaroon ng resulta. Some of you, may mga separation from a partner na parang patuloy ka pa rin nahihirapan pero you're on your own na naman na, but paulit-ulit pa rin bumabalik yung mga problema with this former partner. Ngayon parang you're trying your best to really fight to get your freedom or fight para maging maayos ang lahat for your kids. For some of you are working abroad and ang hirap-hirap ng trabaho everyday, sobrang lungkot pa, pero kinakaya mo for your family. Nakita ko dito na gano'n ba kahalaga yung bagay na ito, Sagittarius. Kahit na maraming questions, so kahit na parang pinagdudahan mo na yung ginagawa mo kasi sobrang hirap, sobrang pagod, burnout. So, sabi ng spirit guides mo, gano'n ba kahalaga sa'yo itong pinagkatrabahuhan mo, itong pinagsumikapan mo? You are doing this because nakita ko nakapatayo ka ng bahay, nakapatayo ka ng property, o meron kang kinukumpune, o meron kang pinaglalaga ka ng pera, may iniupunan ka. So, yun daw lagi ang panghawakan mo. Para saan? Para kanino? Para ma-push mo pa yung sarili mo to do this. Because I'm hearing malapit ang matapos yung pinapagawa. O meron ng katuparan, meron ng malapit mo nang mabuo yung presyo o yung iniipon mo ng pera para mabili mo siya. Trust in yourself that you can accomplish this. Trust in a divine power na magbibigay sa iyo at the right time yung kinakailangan mo. Pero sa ngayon, kailangan pa i-push yung mga bagay na gusto mo. Especially, may fulfillment ka in your outcome. So, ma-fulfilled ka sa pinaghirapan mo na ito. Makukontento ka sa outcome na makukuha mo. Okay? The Nine of Wands being clarified by the Nine of Cups. Yes, the best move was the Nine of Cups. Fulfillment, satisfaction, happiness. I'm seeing that. So ngayon talaga i-push mo pa daw itong bagay na ito because I'm hearing the fulfillment that you will receive ay magbubunga mula sa pinaghirapan mo. Nothing can defeat someone that is hardworking and hindi nag-shortcut in the pursuit of the magandang buhay na gusto niya. Hard workers are the one na may magandang kwento about what they have achieved in the journey na nakuha nila sa buong buhay nila when it comes to
sa pag-abot ng mga pangarap nila. Especially, di ba, pag nanonood ka ng mga magpakailanman o kaya MMK, those na may mga success stories, di ba, ang sarap pakinggan because talagang pinagtyagaan nila yung buhay nila. Hindi sila sumuko with a 9 of Wands at nilaban nila because naiintindihan nila na yung contentment and fulfillment and total happiness na gusto nila sa buhay nila ay ma-achieve lang nila kung pinaghirapan nila ito. Nothing will come out sa shortcut o madali ang pagkamit ng mga bagay-bagay. Parang easy come, easy go, di ba? So, kapag pinaghirapan, mas nagtatagal at doon makukuha yung fulfillment in your heart. Okay, Sagittarius? In the area of what you need, ito kailangan mo Page of Pentacles, I'm sorry. Page of Pentacles is an element daw, sinasabi ng spirit guides mo na make this your top priority, Sagittarius. Itong ginagawa mong bagay, itong endeavor mo this time around, nakita ko na medyo may mga bagay marami kang bitbitin marami kang inaasikaso, marami kang area of focus. Parang ngayon daw itong endeavor na sisimulan mo o gusto mong gawin, kailangan mo daw nakafocus ka dito. I'm seeing na dapat daw makita mo yung halaga or value ng something na inaalagaan mo this time around, a blessing na pilit mong pinapayabong o pinapalaki para mapakinabangan for a very long time. Especially sa usaping kaperahan with the 9 of Pentacles here, na parang focus ka sa job, focus ka sa pagpapalago ng pera mo so that mapakinabangan mo siya for a very long time. With the Page of Pentacles, para meron ka daw kailangang aralin. Halimbawa, gusto mo mag-invest about a certain negosyo. Mag-invest. So, wala ka pang ganong kaalam. Hindi ka pa ganoon ka-acknowledged or ka-knowledgeable when it comes to investments, ganyan. So, parang si Page of Pentacles, sinasabi niya dito, aralin mo kung ano yung pasikot-sikot sa investment. Tingnan mo, nakita niya yung halaga ng investment na parang, uy, baka kumita ko sa investment, ganyan. Example lang ito, Sagittarius, ha. So, sabi ni Page of Pentacles, aralin mong mabuti yung pasikot-sikot sa investment, kung ano yung dapat buhisiin, paano kapag ito yung nangyari, anong gagawin mo, paano mo ibibigay yung pera mo, saan, ano yung mga legit na mga investment agencies, ano yung mga tamang proseso sa batas, ganyan. So, paano mo siya gagawin? So, si Page of Pentacles, sabi niya, aralin mong mabuti. Hindi pwedeng gagawin mo lang based on what you want. Alam ko naman na yung end goal mo ay maganda for you, for the benefits of your family, for yourself, for your kapirahan in the future. Pero importanteng inaaral siya. Especially pera yang pinag-uusapan natin. O future yang pinag-uusapan natin. So, ngayon, kung meron kang lalaanan ng investment o papasukin na bagong bagay sa buhay mo, kailangan pinag-aaralan siyang mabuti para hindi masayang ang pera, hindi masayang ang effort, ang time, and also yung emotion mo, para din hindi maging komplikado ang lahat. Hindi magiging komplikado yung tatahakin mo kapag pinag-aralan mo siya. Okay, Sagittarius? Page of Pentacles being clarified by the 6 of Cups. Yes, patuto ka daw sa nangyari before, Sagittarius. Marami ka rin pinagdaanan. So make sure this time around sa bagong blessing na darating, kung ano man yung papasukin mong bago, pag-aralan mong mabuti para hindi maulit ang nangyari before, especially with the presence of 6 of Cups, 2 beses lumabas. 6-6 is all about reflection, Sagittarius. 6-6, telling yourself na may mga bagay na nangyari dati na ngayon baka maulit, kaya kailangan pag-aralan mo mabuti ang isang bagay. Make that your top priority. I-prioritize mo daw yung bagay na yan, aralin mo mabuti, busisiin mo, pakinabangan mo, aralin mo kung saan ka pwedeng lumago at kung ano yung dapat bitawan, ano yung mga troubleshooting kung meron man, para hindi maulit yung mga pinagdaanan dati. Okay? Ito yung time of reevaluating things para alam mo kung ano yung mga dapat pagtuunan ng pansin more than ever. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 6 of Cups. Ito talaga ang dahilan kung bakit talagang sobrang sipag mo ngayon. Sobrang sipag mo kumita ng pera, 2 job siguro ginagawa mo, may sideline ka pa, nag-iipon ka mabuti, tinitipid mo ang sarili mo siguro, kaya hindi mo na-enjoy yung mga kinikita mo kasi nag-iipon ka at saka binibigay mo sa family mo pang gastos. Pero ngayon talaga nakita ko na kung bakit ngayon iniisip mo rin yung sarili mo, iniisip mo yung future because ang dami nangyari in the past. Past sa heartache siguro, baka napalayas ka sa bahay o kaya naranasan mo na walang makain, naranasan mo na laging pinapalabas sa classroom dati kasi wala kang pambayad sa tuition, o kaya naranasan mo na wala kang magandang sapatos, pinagkatawanan ka siguro kasi luma ang damit mo before, o kaya pag Pasko o bagong taon wala kayong handa. So ang dami mo nang naranasan about walang-wala. Naranasan mo na yung
naranasan mo na yung super baba sa buhay. Kaya ngayon nilalabanan mo lahat. Ginagawa mo ang lahat, magkaroon ka lang ng tamang-tamang pera. Financial freedom ang hinahangad mo this time around and independence. Because ayaw mo nang umasa sa mga kamag-anak, because naranasan mo nang itaboy, naranasan mo nang ipahiya, naranasan mo nang paasahin. So ngayon, talaga in the pursuit of financial freedom and independence, financial independency sa buhay mo na hindi na ako aasa sa ibang tao. Magkakaroon ako ng sarili kong pera para magamit ko sa buhay ko at hindi na ako babalik pa sa dati. So, napaka-profound ng message na ito at ramdam ko yung tumatak talaga sa isip at puso mo yung mga dinanas mo before. Kaya naunawaan ko yung sobrang kayod mo sa pera. Sobrang kayod mo sa pag-abot sa pangarap mo because talaga namang ayaw mo nang bumalik sa dati. The Six of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes, ito yung talagang nakatarak sa puso mo. Like I said kanina, nakatarak sa isip at puso mo na I don't know, trauma or painful experience in the past na parang walang makain, walang panggastos, may nagkasakit siguro sa family mo, namatay na lang nang hindi napapagamot, o kaya ayaw mo na talagang maramdaman yung pakiramdam na binabagsak ka o minamaliit ka o niyuyurakan ka dahil mahirap ka. Kaya ngayon, pinanghawakan mo sa puso mo na ayoko na mangyari yon, ayoko nang danasin yon, lahat ng pwedeng posibilidad para magkaroon ako ng sarili kong pera, financial stability, ikukunin ko. And God is telling you, ito yung confirmation, Sagittarius, na yes, you're on the right path. Gawin mo lang yan, tuloy mo lang yung pagkatrabaho mo, yung double jobs, o kaya yung pagbibigay mo ng negosyo and then meron kang main source of money. Gawin mo lang yan because in the long run, you will get the financial freedom and you will be enjoying the money na may ipon mo in the near future, okay? In the area of your future, ito ang maganda, 8 of Cups. You're leaving something behind. Ngayon, nakita ko na in the near future, magkakaroon ka na ng kalakasan and courage na kapag hindi ka masaya sa isang bagay, aalis ka. Na kapag alam mo na minamaliit ka o alam mo na dehado ka, aalis ka. Magkakaroon ka ng ganong kapangyarihan in the near future na ayaw mo mag-settle for less because hindi ka natakot na baka mawalan ka ng trabaho, baka wala kang pera for the next month, baka wala kang sasahurin. Kaya marami sa atin na nagtitiis, diba, sa isang trabaho, sa isang toxic na work environment o sa isang trabaho na maliit ang sweldo, pero ayaw nating umalis o wala tayong kapangyarihan na mag-walk out or choose other things because natatakot tayo na baka wala tayong mapuntahan o wala tayong mahanapan na magandang trabaho. Kaya tayo nagkakasya sa mga may hirap na trabaho. Pero in the near future, nakita ko sa'yo, Sagittarius, na magkakaroon ka ng courage to leave a certain job o a certain place kapag alam mong dehado ka o pag alam mong wala na doon yung kaligayahan mo because you have enough money na for yourself. Alam mo na kakayanin mo kapag halimbawa for the next 3 months wala kang trabaho kasi talagang malungkot ka na o feeling mo unfair sa trabahong pinagkakaabalahan mo. You will have that freedom to choose. At nakita ko na pipiliin mo ang sarili mong happiness moving forward. Okay? The 8 of Cups being clarified by the Hangman. Yes, ayaw mo nang mag-sacrifice o ayaw mo nang maging martir sa mga bagay sa'yo in the near future. Kaya like I said kanina, yung kwento ko na kapag alam mo hindi ka na masaya o minamaliit ka o parang feeling mo power tripping ang mga boss o co-workers mo o kaya feeling mo unfair ang treatment, magkakaroon ka ng courage to walk away. Ayaw mo magsakripisyo sa mga bagay na alam mong walang patutunguhan because magkakaroon ka na ng financial freedom saka independence. Kakayanin mo na in the near future. Congratulations, Sagittarius. In the area of your challenge this week, ito ang challenge mo, Sagittarius, is to really move on, move forward. May mga tao kang dapat iwan, may mga sitwasyon o mga bagay na parang, okay, hindi ko na kailangan mag-dwell dyan, hindi ko na kailangan pang puntahan yan o manatili sa isang lugar o sa isang sitwasyon na parang kailangan palagi makipag-compromise ka o parang napapabayaan mo yung sarili mong kaligayahan o sarili mong peace of mind. So make sure na this week, piliin mo ang sarili mo, walk away if you need to. If there is a complication or conflict with someone o parang feeling mo kailangan palaging solusyonan ng isang problema na ang hirap-hirap, lagi mo daw piliin muna ang peace of mind mo. Lumayo ka panandalian para mahanap mo yung solusyon o mahanap mo yung kalinawan ng isip mo para makapag-decide ka ng tama. Always choose to walk away on conflict. Hindi mo daw kailangan palagi makipag-engage sa away o sa gulo. O kapag masyadong heated pa yung argument o masyado pang mainit ang ulo ng lahat, always choose to walk away and choose yourself, okay? Meron din sa inyo na parang kailangan ng umalis pero ayaw umalis. Sagittarius. Someone there, a very specific Sagittarius na alam mo na wala na mapipiga sa isang bagay o wala ka ng
wala lang pakinabang yung isang bagay sa'yo, isang tao. Parang meron ka pang pinipilit pakisamahan o meron kang pinipilit na bagay na hindi mo na dapat i-force pa. Ngayon parang you have to walk away and let go of things. That's very, very profound for a very specific Sagittarius dyan. The Six of Swords being clarified by the Star card. Yes. Ngayon nakita ko na parang nawawalan ka ng pag-asa because a lot of conflict ang nandito. Ngayon parang kailangan mo daw recognize na something is not working about a certain person or a certain endeavor or a certain job. Parang masyado mo daw nilalaan lahat sa bagay na yun. And ngayon marirealize mo dapat na kailangan mo mag-let go sa isang pangarap o sa isang goal na hindi na umaandar. Sagittarius, may kailangan kang i-figure out this week na mga pinapursue mo siguro. Halimbawa, may pinapursue ka ng love life and then you're gonna realize na parang, okay, pangarap ko siya, siya ang wish ko. Takpan ko lang si ate girl because very revealing siya. Si Star card, siya yung pangarap mo, siya yung gusto mo maabot. Pero, may realize mo na parang, ay mali pala. Mali pala na pangarapin ko siya o mali pala na siya yung tumbukin ko because hindi pala siya for me. So, kailangan kong mag-let go and move on for something na para sa akin. Ganon din sa trabaho, ganon din sa mga pangarap o negosyo na parang meron sa inyo in a specific area in your life na meron kang pinipilit gawin o meron kang pinipilit panghawakan na kailangan mo na daw i-let go because it's not working. Okay, Sagittarius? Ilang six ba to? You have Six of Swords, you have Six of Cups, dalawa. So, 666. So, time to for reflection in your heart, Sagittarius. Mag-reflect ka daw. Ano yung mga pinanghahawakan mo na dapat bitawan? Na nagpapabagal sa'yo moving forward. Para meron kang dapat puntahan. Paabante ka na, Sagittarius eh. Pero dahil pinanghahawakan mo pa rin yung mga maling pangarap, mga maling pag-asa for a certain person or for a certain endeavor, kaya napipigilan ka o mabante. So, 666 is a card of reflection. Mag-reflect ka ngayon. Ano yung mga dapat kong bitawan at ano yung mga dapat kong panghawakan. Okay? In the area of your fortune, this week, you have Judgment card. Magising ka na daw sa katotohanan, Sagittarius. With a reflection here, sa fortune ngayon, mangyayari yan sa iyo this week na magigising ka na sa truth. Kung ano yung dapat harapin, ano dapat bitawan, ano yung purpose mo moving forward. At ngayon, parang may sign na darating sa'yo. In the past, parang nanghingi ka ng sign kay God, ano? Spirit guides mo na parang you're asking for a sign, angel number, certain words, o kaya mararamdaman mo to sa isang quote sa Facebook o Instagram, social media. May mababasa kang quote and yung magbibigay sa'yo ng sign. So, this week, asahan mo, darating sa'yo yung kalinawan ng isip. Sign, synchronicities, angel numbers, ibibigay sa'yo ni God para alam mo kung ano yung bagay na dapat kang magising sa katotohanan. Pwedeng dapat kang magising sa katotohanan about your dream, about your passion, about your job, or about your love life. Okay? Judgment cards being clarified by, linawin natin. Page of Cups. Yes. Darating to by surprise, Sagittarius. Itong sign na ito o itong pagising sa'yo na parang, okay, na-realize mo biglaan ito because Page of Cups is a surprising event or surprising moment sa life mo this week na parang, okay, nagising ka bigla, out of nowhere, may na-realize ka this week about a certain person, about a certain relationship, about a certain job, or a certain approach sa goals mo. So, itong marirealize mo this week, kailangan mo tong samahan ng action because judgment card is a call for action. Ibig sabihin, kapag nagising ka sa isang bagay na mali pa lang ang akala mo, kailangan mo aksyonan, kailangan mo itama, kailangan mong gawin yung paglihes in order for you to be redirected on the path na para sa'yo. Okay? Napakagandang message for you this week. In the area of your divine advice, Sagittarius, divine advice sa'yo yung spirit guides, when it comes to your decision, meron ka mga bagay na kailangan pagdesisyonan this week and medyo ramdam ko yung hindi mo alam kung saan. Kanan ba o kaliwa? Ito ba o yun? Ano yung tamang decision for me? Because you're afraid to make failures. You're afraid of baka bumalik sa'yo, mag-backfire yung mga decision mo. Baka sisihin ka, baka pagtawanan ka, so on, so on, so on. So, nakita ko dito na in order for you to make a sound decision, sabi ni Spirit Guides mo, pagkatiwalaan mo yung iyong intuition. Paano yun? So, halimbawa, may kailangan ka pagdesisyonan ngayong linggong ito, make time muna na wag mag-decide. Maglaan ka muna ng isang araw, 2 araw, o pwede rin a week. Kung hindi naman minamadali ka mag-decide, bigyan mo ng enough space for you to make a decision. Halimbawa, mag-park ka muna, punta ka sa dagat, punta ka sa ilog, o
mag-have fun ka muna. Make yourself in a relaxation mode. Yung isip, puso, kalawa mo, relax. Dapat relax ka para makapag-isip ka. In the form of relaxation, meditation, kailangan din niya mag-yoga ka, mag-meditate ka. Doon lalagpas yung iyong spiritual power, yung iyong intuitive download, saka ka makapag-decide. So, sabi ni Spirit Guides mo, para makapag-decide ka ng tama on a certain decision sa buhay mo, magkaroon ka ng meditation and time for yourself na magkaroon ka ng kalinawan ng isip para maramdaman mo yung intuition mo at malaman mo yung tamang sagot. Okay? The Two of Swords being clarified by the Three of Wands. Yes, darating ang mga magagandang bagay kapag nag-take time ka sa iyong decision. Huwag ka mag-rush. You are ready naman. I'm seeing here na darating ang dapat dumarating. Pero ngayon, mag-ingat ka daw muna sa pag-decide because baka maapektuhan yan yung mga hinihintay mo. Maapektuhan yan yung mga inaasahan mo sa buhay mo. Halimbawa, mag-decide ka about love life. Inaasahan mo na pipiliin ka ng taong ito. Kaya siya, pinili mo. Pero yung pala, mali pala yung decision mo. So yung pinili mo at hinihintay mo, baka hindi siya dumating. So sabi ni Spirit Guides mo, magkaroon ka ng enough time, enough moment, spasyo. Bigyan mo ng espasyo yung pag-decide para maisip mo yung tamang intuitive decision at para maasahan mo yung dapat asahan mo na dumating sa buhay mo. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, Nine of Cups, wish fulfillment card. Pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano yung mga karagdagang mensahe na dapat mong malaman this time around sa buhay mo this week? Okay? First, you have feather. Someone you know is undependable and insincere. Meron daw tao sa buhay mo na hindi maasahan, hindi mo pagkakatiwalaan. So, iwasan mo yung mga taong yan. Pakinggan mo yung intuition mo na alam mo, hindi mo maasahan yan, hindi mo pagkakatiwalaan. Kaya, wag mo na siyang pagkatiwalaan pa ng mga bagay na importante sa buhay mo, okay? Another message, you have basket, recognition, reward for merit. Yes, meron ka daw recognition ngayon, kakaroon ka ng reward for something that you worked hard for. So, congratulations. Another message, you have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Wow! So talagang tataas ang yung spiritual growth this time, especially palalakasin mo ang iyong intuition ngayon. Material wealth daw, kakaroon ka ng pera this week. Congratulations. Another message, you have June. Oh, ngayong buwan na ito, wow, yung material wealth na yan at saka spiritual growth ay ngayong June magaganap. Congratulations, Sagittarius. June is a very, very wealthy, a prosperous and abundant month for you. Another message, you have mice, discord among friends and family. So meron mga di pagkakaunawaan with your friends and family. Kailangan mo busisiin yan. If you need also space, bigyan mo ng space para magkaroon kayo ng sound decision moving forward. Hindi nyo minamadali yung mga ugnayan, okay? Another message, you have man, dealings or relationship with a man. So, pwedeng lalaki ito sa buhay mo, tatay mo, kapatid mo, someone in your life na parang kailangan mong busisiin o kailangan mong ayusin yung concerns mo with that person. Okay? Another message, you have bowl, plenty of material things. Wow, dalawang best lumabas. Plenty of material things ang makukuha mo this week. Pera, baka bagong cellphone, kotse, bahay, something na bibilhin mo daw this week. Congratulations. Another message, you have turkey. Someone is behaving stupidly. So, meron daw tao sa buhay mo na parang tanga, parang engot. So, is either wag mo nang pansinin o kaya itama mo yung mga katangahan niya. Okay? Another message of older woman, dealing is a relationship with an older woman. Pwedeng lola mo to, nanay mo, o someone in your life na matanda na, pwedeng co-worker. So, kailangan daw ayusin mo yung mga matters sa kanya concerning you din. Okay? Another message of camel, persevere and you will overcome problems. So, magsipag ka lang daw, ilaban mo, pursue it, and you will overcome it. Okay? Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week, Sagittarius. You have abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Yes, you're abundant. Kaya mong i-manifest lahat ang gusto mo. Kaya mong abutin. Kaya mong i-wish and you will get it. So ngayon, this week, panghawakan mo yung abundance. Okay? Especially in your outcome, you will have the abundant card, the wish fulfillment card. Di naman nakaupo siya doon. Super satisfied siya sa lahat ng cups na nakuha niya sa buhay niya. Like I said, kanina meron daw reward, di ba? Sabi ng isang card, meron daw reward sa'yo in your material things. So, talaga nakita ko dito na you will get what you want. You will achieve the things na matagal mong inilaban and you're gonna sit here enjoying the fruit of your labor. Especially at the center, meron kang 9 of Pentacles here, telling yourself na ngayon, magkakaroon ka ng pruweba or proof na lahat ng pinaghirapan mo may reward. Lahat ng pinaghirapan mo makikita mo, makakabili ka na ng bagong TV, makakabili ka na ng kotse. Ito yung mga
katas ng iyong pawis, katas ng iyong pinaghirapan. So congratulations Sagittarius. I'm seeing you also makaka-impok ka na, mapag-aral mo na, mapapagtapos mo na yung mga anak mo sa pag-aaral. Meron kang matibay na pruweba na ito, pinaghirapan ko to, ito pinaghirapan ko yan. So ngayon may enjoy mo na lahat ng mga sakripisyo mo. I'm seeing here na moving forward, pagkatapos ng June 1 to 8, na parang ngayon, moving forward, kailangan lahat ng gagawin mo, kailangan fulfilled ka. Kailangan ito yung bubuo sa pangarap mo, bubuo sa kaligayahan mo. Dapat laging may tumbok o merong a goal o may target yung gagawin mo. Kasi kapag walang malinaw na direksyon, baka mawalan ka ng gana, mawalan ka ng fulfillment or satisfaction sa ginagawa mo. So make sure this time around Sagittarius, moving forward, lahat ng gagawin ay magdudulot ng satisfaction, fulfillment, and contentment sa'yo. Okay? The Nine of Cups being clarified by the Four of Swords. Yes, ngayon parang pahinga ka na daw. Yes, magkaroon ka ng pahinga because you will get what you want, you will achieve what you want, at ipahinga mo na yung takot or fear or alinlangan or duda sa mga gagawin moving forward. You will get it. What is yours, and minsan hindi mo kailangang kumayod pa ng sobra-sobra because na-feeling ko talaga, naramdaman ko yun, nakatadhana ay nakatadhana. And napatunayan mo na sa sarili mo at sa ibang tao na you deserve what you want to get. And ito'y bunga ng mga dasal. Four of Swords also about a prayers answered. So, dalawa pa to, wish fulfillment and the answered prayer. Congratulations Sagittarius. Favored ka talaga ngayon. The endless possibilities na sa'yo with the High Priestess. Endless possibilities. You will get what you wished for and you will get what you prayed for. Wow, Sagittarius. That is a very abundant reading for you this June 1 to 8. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Taro PH. God bless.